Bulaklak. Ngayon, ika-23 araw ng Abril. Nagbabagang mga balita at pumutok ng mga istorya. Mga impormasyong mahalaga hatid ng TV News Express. Unahin po natin ang latest development sa sunog na sumiklab sa parking extension ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 nitong Lunes. Hinimok ng pamunuan ng Manila International Airport Authority ang mga nasunugan ng sasakyan na makipag-ugnayan sa kanila. Ayon kay MIAA spokesperson Attorney Chris Bendio, ito'y para matulungan silang makipag-ugnayan sa car park operator. 4 pa lang anya sa mga may ari ang nasunugan ng sasakyan ang lumapit sa kanilang tanggapan. Sabi pa ni Bendio, sumulat na sa kanila ang kumpanya ng Philippine Skylander Incorporated na umuumpa sa open parking at nangangakong sasagutin ang danyo sa mga nasunugan na sa mga sasakyan. 19 na sasakyan ang naiulat na nilamon ng apoy sa hinihinalang nagsimula sa grass fire. Samantala, inihahanda ng Bureau of Fire Protection ang opisyal na report ng investigasyon sa insidente. Ugnayan sa init ng panahon. Ilang paaralan walang pasok dahil sa matinding init ng panahon. Sinuspendido ang klase sa ilang eskwelahan sa bansa. Ngayon, matinding init ng panahon. Una nito, inihayag ng Department of Education maaaring sinuspendihin ng mga pinuno ng mga paaralan ang kanilang face-to-face classes kung matinding ang init ng panahon sa kanilang lugar dahil sa El Niño phenomenon. Inaasahan na magtagal pa ang El Niño phenomenon hanggang sa Mayo. Sa sports, tunghayan natin sa balita ni Kenji. Magandang umaga, Pilipinas! Nandito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Magkaharapang magtutunggali na ang Ateneo de Manila University at De La Salle University sa unang araw ng ika-84 na season ng UAAP Women's Volleyball Tournament na nakatakda sa ika-5 ng Mayo sa Mall of Asia Arena. Ito ang unang pagtatagpo ng dalawang pupunan simula noong ika-7 ng Marso 2020 Season 2 ng UAAP. Nasungkit ng latest spiker ang 4 na set na panalo sa naging kaisa-isa nilang laro sa tournament. Ang natitirang season ay nakansila noong Abril 2020 dahil sa COVID-19. Gaganapin ng alas 4 ng hapon ang laro sa pagitan ng Ateneo at La Salle. Kenji Noblesa nag-uulat. Sa panahon naman, Orly, tuloy-tuloy pa ba ang tag-init? Magandang umaga po sa lahat para po sa ating ulat panahon ngayong araw ng Sabado, May 4, 2024. Ang syudad ng Legazpi ay makaranas ng temperaturang 34 degrees Celsius. Lalabas ang haring araw sa oras ng 5:18 ng umaga at lulubog sa oras na 5:53 ng hapon. Pinapayuhan ng lahat na magdala ng payong kung lalabas at uminom ng maraming tubig. Ito po si Orly R. Olanyo Jr. mula sa ulat ng panahon ng Legazpi City. Shane, ano ang latest sa showbiz? Ano nga sa edad na
59 ang multi-awarded na veteranong aktres na si Jacqueline Jose nitong araw. Nakilala si Jacqueline Jose noong 1988 sa pelikulang Private Show na nagbigay sa kanya ng nominasyon sa famous award na Best Actress at Best Supporting Actress. Award rin ang nakuha ni Jose sa Kawat Urian Award noong 2016. Siya rin ang unang Pilipina na nanalo bilang Best Actress sa Cannes Film Festival para sa pelikulang Ma'am Rosa. Hindi pa isina sa publiko ang dahilan ng biglang pagkamatay ng aktres. Ako po si Shinjin B. Bulyasgo para sa Showbiz. At yan ang mga kalipunan ng mga balita. Laging tumutok sa TV Rose News Express para sa mga maiinit na balita at impormasyon na kailangan nyong malaman. Ako po si Jella Rain Monreal. Mga kabulaklak na mapapanood din ang TV Rose News Express Kabulaklak Channel, Kabulaklak Online sa Facebook, TikTok at YouTube. Ako po si Wondren Eliases. Marami pong salamat at magandang araw, Kabulaklak!